Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ito po yung nakakatawa sa side ng mga DDS. Kayo ba na mga loyalista ni Mr. President Bongbong Marcos ay papayag ba kayo sa panawagan ni Alvarez? Kung kami ang papiliin na mga solid na mga kakamping, mas gugustuhin namin, titiisin namin sa loob ng 6 years si Mr. President Bongbong Marcos. Huwag lang siya mapalitan ni Vice Sara Duterte. Yun ang aming paninindigan. Kung papipiliin kami. Kasi ito si Alvarez ay pinaparesign po si Mr. President Bongbong Marcos dahil mayroon naman daw kwalipikado na isang Vice President Sara Duterte. Usapin po ito sa mainit na isyo at tensyon sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya siya pinagre-resign. Alam nyo mga ka-action, makapag-resign lang o ma-impeach lang ang isang opisyal base na rin sa taong bayan. Taong bayan ang nag-elect, taong bayan din ang magpapaalis sa isang opisyal. Yun po yung katotohanan. Yun po yung process, no? Pero kung ipanawagan nyo lang at wala naman makikita ang taong bayan para manggalaiti ang milyon-milyong Pilipino para ma-impeach ang sinasabi nyong opisyal, kung wala lang naman kaming nakikitang malaking dahilan na kailangan sa i-impeach, hindi po yan mangyayari ang panawagan ni Alvarez. Kung kayo po ay tumututol, masakit sa inyo sa dibdib na ang ipinaglaban dati ni dating Pangulong Duterte ay sinusuway ng kasalukuyang administrasyon, yan po yun po yung tama. Ang ipaglaban ang sariling atin at hindi basta-basta isusuko ang sariling atin. Bago po tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin mo muna natin ang nasabing balita. Magbitiw na po kayo, Ginoong Pangulo. Meron naman tayong kwalipikado, halal ng bayan na Vice Presidente. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung kanyang panawagan na yun. The issue of West Philippine Sea has been there for a very, very, very long time. Hindi naman yan overnight masusolusyonan ng isang presidente. That resignation will not really solve the problem. Reaction lang po regarding do sa sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez for PBBM to resign because of the issue on the West Philippine Sea. Yung isang tao, kapag binoto ng tao, ang makakatanggal sa kanya ay yung sambayan ng Pilipino rin. No? So, it's not fair for one person to call on the president to resign, no? Specifically if you cannot pinpoint the specific lapses, no? So, meron niyang proseso, meron tayong impeachment process, andiyan yung lahat eh. So, that exercise can be resorted to by our former speaker. But with due courtesy to former Speaker Bebot Alvarez, who is also a good friend, siguro, hindi ko alam kung saan nagagaling yung kanyang panawagan na yun. Pero I believe
what is best at this point of time is not calling for resignations of our officials, but asking ourselves, saan ba tayo pwedeng makatulong? Sa dami ng problema ngayon, bakit ba tila hindi natin sinasabi yung totoo sa sambayan ng tao, sa sambayan ng Pilipino, ng economic tiyatsa ay solusyon sa ating kahirapan at mga problema ngayon? Bakit hindi ba nating i-address yung mga ibang problema na kaya nating solusyonan as a country? Now, the issue of West Philippine Sea has been there for a very, very, very long time. At yung issue ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito issue ng Pilipinas at China. No? This is an issue of many other countries. Yung territorial disputes, yung boundary disputes, marami ang nangyayaring ganyan. No? Ang alam ko dati may dispute yung Bohol at Cebu. No? Etong West Philippine Sea, andyan din yung Vietnam, yung Thailand, yung Taiwan, yung Malaysia, all claiming to that. No? In other words, hindi naman yan overnight masusolusyonan ng isang presidente. What is important is that we are seeing concrete steps that the leadership of our country will not yield even an inch of our territory. Yung passion, determination, and commitment na yan, that is what is important. Ngayon, kaya ba siya overnight? Siyempre, hindi siya kaya. But of course, the exploring diplomatic means can also be an option. Ang importante dun ay patuloy tayo na lumalaban na yung atin ay atin. But again, on a personal note, at bilang isang nanay, ako naman ay hindi sang-ayon na pati economic ties are putulin. No, because China as well as other countries are also trade partners that the Philippines need. Tumatanggap tayo ng produkto nila, tumatanggap sila ng produkto natin, at ito ay nakakatulong sa ating ekonomiya. But, calling for a president to resign simply because there is a dispute on territorial boundaries, that was never really solved by other presidents. Of course, except yung nanalo nga tayo sa Hague, no? Pero yun nga, again, the implementation became a problem. So yung mga ganitong bagay, tingnan natin, ano ba ang dapat na solusyon? Maybe it will be a good contribution of the former speaker to put forward solutions. Ano ba ang pwedeng solusyon dito sa dispute na ito? Ano ba ang dapat gawin? Instead, of calling for a resignation, because that resignation will not really solve the problem. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping klo, napakinggan na po natin ang naging pahayag ni Representative Garin ho mga ka-action sa sinabi o panawagan ni Alvarez ho mga ka-action. Sa mga sinabi ni Garin, napakaganda po yun. Yun po yun, sang-ayon po ako nun. Sa panahon ngayon, kailangan natin magtulungan. Alam nyo kasi nakakainis lang po kasi sa ilan sa ating mga kababayan na dapat ngayon isit aside natin ang kulay sa kulay. Kung kayo ay may iniidolo at kami ay may iniidolo, dapat panahon ngayon para magkaisa po tayo para ipaglaban ang West Philippine Sea na sarili nating atin. Ngunit nakakalungkot lang po ay nahahati po tayo sa dalawa. Sa dalawa. Kung noon ay tatlo, ngayon ay nahahati na lang sa dalawa. 'Di ba mga ka-action? DDS versus total, ang mga kakamping sa usapin ng West Philippine Sea, wala tayong masabi. Susuportahan natin dahil sarili nating atin yan at hindi nating hahayaan na makuha lamang ng basta-basta yan ng China at hindi talaga pwedeng ibigay yan dahil sariling atin po yan. Ipinaglaban po yan ni dating Pangulong Noynoy Aquino na yan ang pinakamalaking legacy na iniwan ng Administrasyong Aquino sa taong bayan na hindi makakalimutan ng maraming Pilipino, ng lahat ng Pilipino, na bago man siya namayapa, bago man siya umalis sa serbisyo bilang isang presidente, ay pinatunayan niya na tayo ang may-ari at may papilis po yan na tayo ang may-ari ng West Philippine Sea. Dapat po ngayon magkaisa po tayo ng mga Pilipino para labanan ang China. Isit aside po muna natin ang politika dahil hindi po ito usapin ng politika. Usapin po ito ng ating bakuran na dapat natin ipaglaban bilang isang Pilipino. Yun po yung punto dito. 'Di ba mga ka-action, mga kakamping?
Sa panawagan ni Alvarez, isa lang ang nakikita kong motibo. Sa totoo lang. Direct to the point po tayo, mga ka-action, mga kakamping. Sa panawagan niya na mag-resign si PBBM daw dahil may kwalipikado na isang vice presidente, isa lamang gusto niyang paalisin sa serbisyo bilang isang president ito si Marcos kasi gusto nilang paupuin si Sara Duterte. Di ba? Papayag ba kayo? Uulitin ko po, titiisin ko na lang si Mr. President Bongbong Marcos sa loob ng 6 years. Huwag lang mapalitan ni Sara Duterte. Magkaisa po tayo. Hindi po ito usapin ng politiko. Kung si dating Pangulong Duterte ay may kasunduan, hindi na po siyang presidente ngayon. Ang ating tutukan ng pansin ang nangyayari ngayon na ginagawa ng China. Di ba? Kung sinisisi nyo ang kasalukuyang administrasyon dahil taliwas o kontra sa naging kasunduan ni dating Pangulong Duterte, verbal po ang nangyari. Wala pong kasulatan na patunay na nagkaroon nga po ng agreement, ng gentleman's agreement. At mismo ang ating Pilipinas ay nagpapatunay na hindi po sila naging aware sa nasabing kasunduan ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya tama lang yun na kontrahin ng kasalukuyang administrasyon ang nasabing kasunduan dahil hindi naman alam ng publiko yun that time. 2016 pa nagsimula yun. Kukontrahin talaga yun at baliwalain ang nasabing kasunduan dahil verbal lang po yun. Walang papilis na nagpapatunay na nagkakaroon ng gentleman agreement. At kung may dapat man magpapaliwanag dito at singilin ng China sa nasabing kasunduan, bakit hindi nyo po try na ipatawag si dating Pangulong Duterte at siya ang dapat sasagot niyan kung paano niya maipatupad ang nasabing kasunduan? Dahil ang kasalukuyang administrasyon handang ipagtanggol ang West Philippine Sea, hindi lang maagaw ng mga China na yan, no? So, yun lang po, mga ka-action. Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.